Hindi ko alam kung paano nagsimula yan na nag-resign ako. In-announce siguro yan. Pero wala akong resignation na pinail. Apo. Kasi sinabi niyang lumabas na pasa ko na lang, I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan, yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. I felt bad somehow, but I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it. Because maybe they were also under instruction or given the impression na mayroon akong resignation. Masama ang loob sa palasyo pero hindi sa Pangulo. Nagsalita na si dating Executive Secretary Lucas Bersamin para linawing hindi siya nagbitiw sa pwesto. Dahil sa umano'y 100 billion peso budget insertion, tinanggal daw siya ng Pangulo. Pero giit niya, wala siyang kinalaman dito. Sa ngayon, sisilipin na rin ng Ombudsman ang pasabog ni Zaldico at posibleng mahagip ng investigasyon ang Pangulo mismo. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Bicolano, marhay na banggi. Simulan na natin ang agenda. Taliwas sa pahayag ng Malacanang, dating Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi raw nag-resign. Siya daw ay sinibak sa pwesto. Exclusive contractor Aurelio Gonzales, iniimbestigahan na rin ng Ombudsman. Bilyon-bilyong pisong halaga ng kontrata na kubra raw ng kanyang pamilya. Show of force yarn? Kasunod ng drug allegation ni Senador Amy Marcos, First Family, sama-samang dumalo sa event. Wag raw maging Banana Republic. Dating National Security Advisor may babala sa mga gustong patalsikin si PBBM. Senador Rodante Marcoleta, pagpapaliwanagin na ng COMELEC kaugnay sa SAL-N at campaign spending. Senado nag-alay ng necrological service para kay late Senate President Juan Ponce Enrile. Mga kasamahan niya sa politika nagbigay pugay. At sobrang Filipina, Atisa Manalo, ala Festival Queen sa National Costume Competition ng Miss Universe 2025. Nagbabanggaan ngayon ang Malacanang at former Executive Secretary Lucas Bersamin. Hindi naman daw kasi nag-resign si Bersamin, kundi sinipa sa pwesto. Kasabay niyan ay pumalag ang dating ES sa aligasyong isa siya sa mga utak umano ng multi-billion peso insertions sa 2025 budget. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Hindi ko alam kung paano nagsimula yan na nag-resign ako. In-announce siguro yan. Pero wala akong resignation na pinail. Apo. Kasi sinabi niyang lumabas na pasa ko na lang, I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan, yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Kinumpirma ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na tinanggal siya sa pwesto. Taliwas sa anunsyo ng Malacanang na nagbitiw siya out of delicadeza. Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang pagpapalit liderato sa gabinete alas 2 ng hapon nitong Lunes. Pero ayon kay Bersamin, kahapon lang siya nagpasa ng sulat na nagsasabing umaayon siya sa anumang desisyon ng Pangulo. Paliwanag ni Bersamin, wala siyang sama ng loob kay PBBM at hindi niya mamasamain ang naging pagpapasya nito. Dahil kapag daw presidente ang nagdesisyon, wala na raw dapat hingin na rason. Pero inaamin ni Bersamin na dismayado siya sa pagkakaanunsyo ng palasyo dahil siya pa raw ang huling nakaalam ng pagkakatanggal sa kanya. Nang tanungin kung ano sa tingin niya ang rason ng kanyang pagkakasibak, Do not know. That's you ask them kung bakit nila without consulting me.
the messaging should be clear. You ask them if they had a letter. How did you feel about it? Well, I felt bad somehow, no? But I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it, because maybe they were also under instruction or given the impression na mayroon akong resignation. I cannot blame them for that. Alas 12 ng tanghali noong Lunes, may tumawag daw sa kanya na malapit niyang kaibigan at sinabing pa-exit na siya bilang executive secretary. Ang sagot ni Bersamin, no problem. Ilang araw bago matanggal sa puwesto, itinanggi ni Bersamin ang eksklusibong report ng BNC tungkol sa napipintong pagpapalit sa kanya. Mayo naman nitong taon, itinanggi rin ni Bersamin na isa siya sa target ng balasahan ng gabinete. As far as I am concerned, the executive secretary, the president declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. And that is a very good gesture from the President, because that is a sign of his manifestation of his full trust and confidence in myself. Iniulat ng politiko isang araw bago ang press conference na ito ang umunoy pag-target na alisin si Bersamin sa gabinete, bunsod ng umunoy mismanagement sa opisina ng executive secretary. Lumakas din ang ugong sa pagsipa kay Bersamin nang pumanaw si dating Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na pinakamalakas niyang backer umano sa palasyo. Itinanggi ni Bersamin ang anumang koneksyon niya sa bilyong-bilyong pisong insertion sa 2025 budget dahil sa tagal daw niya nanilbihan bilang public official. Ngayon pa raw ba siya gagawa ng kalokohan? Dagdag ni Bersamin, hindi siya kapituko sa posisyon, kaya hindi na rin daw niya tinanong kung bakit siya sinibak sa pwesto. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Bordering on libel, ganyan inilarawan ni NBI Officer in Charge Attorney Angelito Magno ang mga alegasyon ni Senador Amy Marcos laban sa kanyang mga kaanak. Sa INC rally noong Lunes sa Quirino Grandstand, sinabi ng senadora na gumagamit ng illegal na droga ang first couple at anak nilang si Congressman Sandro Marcos. Pero wala naman siyang ipinakitang ebidensya. She was speaking in public. She was making accusations against several people. In cases like this, there's an allegation. There should be at least a verifiable lead. Whoever will file a complaint or make some allegations, dapat po siguro meron na nakikita tayong ebidensya o magko-corroborate man lang dito sa mga ganitong akusasyon. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi rin ni Magno na dati nang nagnegatibo sa drug test ang Pangulo, pero sinisiguro niyang magiging patas ang NBI sakaling utusan itong imbestigahan ang mga paratang ni Senator Amy. Muling babahain ng protesta ang Luneta sa November 30. Mas pinalakas na puwersa para sa iisang layunin, pababain sa pwesto ang dating unit team. Narito ang agenda report ni Charmaine Abong ng Abante. Marcos Duterte, walang pinag-iba. Parehong pura, pahirap sa masa. Lahat ng sangkot, dapat managot. Lahat ng sangkot, dapat managot. At 30 sa Luneta, lahat magsama-sama. Lahat magsama-sama. At 30 sa Luneta. Kasabay ng isasagawang rally sa EDSA Shrine, inanunsyo rin ng iba't ibang grupo ang malawakang protesta kontra korupsyon sa Luneta Park sa November 30. Pangungunahan ng Kilusang Bayan kontra Kurakot ang mga pagkilos sa mga darating na araw na dadaluhan ng mga mangingisda, guro, kabataan, kawani ng gobyerno at iba pang organisasyon. Iginiit ni Bagong Alyansa Makabayan Chairman Teddy Casino ang kanilang panawagan na bumaba sa pwesto sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte na umano'y pinakamay pananagutan sa lahat ng problema ng bansa. Wini-welcome po natin ang resignation kahapon ni Executive Secretary Lucas Bersamin, DBM Secretary Amena Pangandaman, PLLO USEC Adrian Bersamin at Deputy USEC Shaijiv Olivier.
Pero ito po ay resulta ng protestang bayan mula pa noong Agosto, nung unang sumambulat ang issue ng flood control. Pero hindi pwedeng mga fixer, bagman at fall guys lang ang nananagot. Dapat ang pinakamalaking nakinabang sa korupsyon, mga congressman, senador, presidente at vice-presidente ang managot. Giniit din nila ang pagtatatag ng mas matibay na mga mekanismo para sa pananagutan, kasama na ang paghahain ng mga posibleng criminal at civil case kapag may napatunayang paglabag. Kasama rin sa kanilang mga hinihiling ang mas malalim na reforma sa pamamahala ng budget at mga proyekto ng infrastruktura, gayon din ang mas malawak na partisipasyon ng komunidad sa pagmamatsyag ng mga gastusin at programa ng gobyerno. Again, this is a peaceful and democratic exercise. Yung nangyari ng September 21, hindi po yon bahagi ng plano. Yun po ay resulta ng ilang mga kababayan natin na mapupusok ang damdamin, lalo na yung mga kabataan. Inaasahang pasado alas 9 ng umaga, magsisimulang magtipon ang mga relihista sa Luneta sa Bonifacio Day. Magiging bukas daw ang programa at entablado sa lahat ng pananaw ng bawat sektor, ngunit magiging istrikto sa mga umano'y umiidolo sa mga politiko tulad ng mga pro-Marcos at pro-Duterte. Para sa agenda, Charmaine Abong, Abante. Kung may protesta sa lupa, mayroon din sa dagat. Isang fluvial protest ang ikinasa ng mga mangingisda laban sa korupsyon. Dapat daw managot ang lahat ng sangkot, hindi lang sa flood control scandal. Yan ang agenda report ni Andrea Salve. Nagpatuloy ang pag-ugong ng anti-corruption protest. Ngayon, sa dagat naman. Kaninang umaga, nagsagawa ng fluvial protest ang grupong Pamalakaya sa Navotas para kondinahin ang anilay malawakan at sistematikong korupsyon sa flood control projects. Ayon sa mga mangingisda, dapat daw na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos na siyang lumalabas na arkitekto sa umano'y bilyon-bilyong pondong nakurakot na idinaan sa maanumalyang mga proyekto. Wala na raw silang inaasahan sa investigasyong sinimulan ni PBBM. Simula nang pumutok yung issue ng flood control project, yung korupsyon na yan, halos 3 buwan na eh. Pero hanggang ngayon, mas malaho pa sa tubig baha yung tinatakbo ng investigasyon. Hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot. Hindi rin nakaligtas si Vice President Sara Duterte. Bukod sa Pangulo, dapat na rin daw magbitiw sa pwesto ang bise dahil kahit siya ay may corruption allegations kaugnay sa confidential funds ng kanyang opisina. Hindi lang daw nagtatapos sa flood control projects ang korupsyon sa bansa. Wala silang pinag-iba. Pareho silang corrupt, pareho yung pahirap sa masa, pareho yung pasista. Kinundi na rin ng Pamalakaya ang mga proyekto na anilay sumisira sa kalikasan at kabuhayan ng mga mangingisda gaya ng reclamation, mining at seabed quarrying. Kasama ang ibang grupo, kaisa ang Pamalakaya sa mga lulusong sa baha ng kilos protesta kontra korupsyon sa November 30. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Patuloy ang mga paghahanda sa paparating na malawakang rally sa November 30. Hangad ng ilang religious organization na tuldukan na ang korupsyon. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Ipasa na ang anti-political dynasty law. Ito ang isa sa mga panawagan ng mga miyembro ng Clergy for Good Governance sa isang press conference sa EDSA Shrine kanina. Dapat siya rin managot. Ito ang isa sa mga panawagan ng mga miyembro ng Clergy for Good Governance sa isang press conference sa EDSA Shrine kanina. Para sa kanila, kapag nawala ang political dynasty, matatapos din ang korupsyon. We are not here to fight any person. We are here because we love this country. We are here because the gospel compels us to speak when silence would mean consent. Sinamahan sila ng ilang civil society group, kabilang ang Tindig Pilipinas, Siklab, Kalipunan, Youth Against Kurakot, Akbayan Party List at ML Party List. Wakasan! Wakasan! Nagtipon din sila para i-kick off ang gaganapin nilang selebrasyon ng 100th anniversary ng Christ the Servant King sa November 23 sa EDSA Shrine at isasabay dito ang isang kilos protesta. As we prepare for 100 years of Christ, the Servant King,
on November 23rd, 2025, Cardinal Ambo David reminds us, si Kristo ang hari na naglilingkod, a king who serves, who uses power to heal and rebuild, not harm or abuse. Kailangan nating maging isang bayan na nagbabago, transformed by integrity and courage. Our call to us, or to all who participated in corruption, ang tunay na pagsisisi ay may kasamang pagbabalik ng ninakaw. Return what you stole. Face the consequences. There is no healing without justice. Pangungunahan ni CBCP President Cardinal Ambo David ang protest program. Panawagan ng mga grupo sa Pangulo at Kongreso na ipasa na ang mga reforma ngayon. I-ban ang political dynasties, magkaroon ng budget transparency, magkaroon ng Independent People's Commission at ikulong ang mga mapapatunayang guilty sa nakawan. Nag-iimbita rin sila ng mas marami pang tao na sumali sa paparating na malawakang protesta sa November 30 para magkaisang ipahayag ang pagkadismaya sa patuloy na katiwalian sa pamahalaan. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Tigilan na ang people power, tigilan na ang military intervention. Yan ang panawagan ni former National Security Advisor Clarita Carlos sa harap ng kabi-kabilang protesta para pababain sa pwesto si PBBM. Ang detalye sa Agenda Report ni Attorney Karen Jimeno. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, nanawagan si Dr. Clarita Carlos sa mga may balak alisin sa pwesto si PBBM na dapat gawin ito sa legal na paraan. Ang taong bayan ay patuloy na maninindigan. Hindi rin naniniwala si Dr. Clarita Carlos na may kinalaman ang mga dayuhan sa pagpondo ng rally sa EDSA. Suspecha kasi ng AFP, may kinalaman ang China sa 2-day rally ng United People's Initiative sa People Power Monument sa Quezon City, kung saan nanawagan ang mga rallyista ng pagpapatalsik sa pwesto ni PBBM. Huwag tayong maging banana republic. Do not think of extra-constitutional means, no? Military junta or military-civilian junta. Sundin na naman po natin ang sinasabi ng konstitusyon. Gusto nyo i-oust ang chief executive, i-attempt nyo yan through the means na nasa konstitusyon. Suportado naman ni Dr. Carlos ang pinakabagong tangka sa pag-amyenda sa konstitusyon ng National Unity Party ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Ang constitution will really be for the next generation. It will not be for this leadership. Dagdag ni Carlos, pwedeng tanungin ang mga botante sa 2028 kung pabor sila sa charter change. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Makakausap po natin ngayon si Dr. Sylvia Guy Estrada Claudio, ang spokesperson ng Tindig Pilipinas. Magandang gabi sa iyo, Doc Guy. Magandang gabi po, Corina. Yes, ma'am. Nagbago po ba ang plano ng inyong grupo para sa Bonifacio Day protest ngayon na marami pong mga naglabasan at marami na naman pong mga developments? Wala naman pong nagbago. Go na go pa rin tayo dahil ito ay matagal ng plano at nasa tama naman ang aming panawagan. At ano po yung panawagang yon? Yung layunin po ng inyong protesta? Oo, ang ating layunin ay matuloy yung ating sinimula noong September 21 at yan ay ilantad, ipabalik ang pera, ikulong ang mga nangurakot at sa amin lang po respetuhin ang ating konstitusyon para panalo po ang sambayanan. Kayo po ba ay papayag na meron pong magsaentablado para halimbawa manawagan po laban sa isang personalidad? Wala pong ganun sa amin. Ang panawagan namin, syempre magiging personal yan dahil meron na hong talagang dapat na ikulong. Napangalanan na rin po yan kung ano man ang gusto nyong naging proseso. Marami pong lumabas doon sa Senate Blue Ribbon Committee at nagsimula na po ang ating ICI.
At amin pong inaasahan na hindi po matitigil doon sa listahan na yon na inilabas na. No? Sana tuloy-tuloy pa yon. Isa ho yan sa panawagan naming ilantad. Sana tuloy-tuloy ang ICI, maganda po ang investigasyon. At sino po ang guilty, whether Duterte camp, Marcos camp, only for themselves camp, ay sana po ay talagang makasuhan na yung mga yan. Ano po ang inyong tansya kung ilan po ang dadalo? Ang amin hong dumalo noong nung 21 ay 100,000 plus. At least dodoblehin yan kung hindi umabot pa po ng mas marami. Hopefully, maybe in our biggest estimate, we're hoping for 500,000 people. Corina, kami hindi ito hakot. Ang napansin rin namin noong September 21, ito ay spontanyong sumama ang mga tao. So meron naman ho kaming mga organized na grupo doon, pero maliit ho yun kumpara doon sa talagang dumagsalang na ordinaryong mamamayan na gustong ilabas ang kanilang damdamin at magpahayag ng kanilang kagustuhan na yun na nga po, sana po ikulong na yung mga kurakot. Saan-saan po ang inyong pagtitipon, ma'am? So, sa yan? Sa People Power Monument po yan. Ang aming plano for the moment ay yung buong White Plains ay sasakupin natin hanggang makarating sa Katipunan. At ang ating stage po ay nasa may People Power Monument. Susubukin din po nating magkaroon ng mga LED screens para hindi naman kailangang magsiksikan doon ho sa harap. Ang nangyari ho sa 21, medyo talagang siksik na siksik. Lahat gustong makarating doon sa stage. Hindi ho namin inaasahan na ganong kalaki ang magiging response ho ng bayan. We are preparing for really more people because we're also hearing that hindi pa sapat yung 21 and more people would like to come as well. So will there be different locations for stages? Kasi hindi po ba medyo makikitid po ang mga kalye dyan? I mean, even if it were EDSA, ang haba po ng EDSA, hindi makikita ang programa. So LED screens po ang maglalabas na lamang. Ma'am Corina, hindi ho tayo ganun kayaman, hindi kasulad ng mga nangurakot na kayang mag-fund ng so many things. Okay. Ang pangako po ni Pangulong BBM, siya po'y magpapakulong bago magpasko. Ano po ang inyong reaksyon? Kami po, hiningi ho namin yun. Tingin ho namin kayang magpakulong bago magpasko. In fact po, yung ibalik, yung panawagan naming ibalik, kaya namang before even Christmas, makumpiska na yung ibang clearly properties that were clearly not in line with the wealth and salary of those government officials. Okay, sige po. Marami pong salamat sa inyong panahon. Tindig Pilipinas spokesperson Dr. Sylvia Guy Estrada Claudio. Maraming salamat din po. Contractor Aurelio Gonzales iniimbestigahan na rin ng Ombudsman. At 17 personalidad pinalalagay ng ICI sa Immigration Watch List. Susunod yan sa agenda. Para sa lagay ng panahon sa Metro Manila sa susunod na 5 araw. Mula bukas hanggang Linggo, asahan ang mainit at maalinsangang panahon. Papalo ang temperatura mula 27 hanggang 32 degrees Celsius, kaya siguraduhin na uminom ng maraming tubig para iwas dehydration. Sa araw ng Lunes, aasahan na ang mas maulan na kondisyon na may malalakas na buhos ng ulan at posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar. Mananatili ang temperatura sa 27 hanggang 32 degrees Celsius. Laging magbaon ng payong at manatiling nakaantabay sa pinakabagong weather advisories dito sa Billionaire News Channel. Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes.
Panibagong kontrobersya, lumang pangalan. Kung nakalusot si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. noon, panibagong investigasyon ang kinakaharap niya ngayon. Sa pagsusuri kasi ng Bilyonaryo News Channel, nakakubra ang kumpanya ng kanyang pamilya umano ng bilyon-bilyong pisong kontrata mula sa gobyerno. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na under investigation muli ng ahensya si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Kaugnayan ng links umano ng kongresista sa isang kumpanyang nakakubra ng bilyon-bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa DPWH mula nang maupo siya sa Kongreso noong 2016. Sa pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, natuklasan naming nakapangalan sa ilang kaanak ni Congressman Gonzales ang kumpanyang AD Gonzales Jr. Construction and Trading Corporation. Ayon sa 2025 General Information Sheet nito sa Securities and Exchange Commission, presidente ng kumpanya mismo ang anak ni Congressman Gonzales na si San Fernando Pampanga Vice Mayor Aurelio Brenz Gonzales. Vice President naman ang isa pa niyang anak na si Aurelio Gonzales III. Samantalang Secretary at Treasurer ang isa pang anak nito na si Aurelio Michaeling Gonzales. Sinuri namin ang mga kontratang nahawakan ng kumpanya sa DPWH. Mula 2017 hanggang 2025, 9 na kontrata lang ang nakubra ng AD Gonzales Jr. Construction pero aabot ang halaga nito sa 1.6 billion pesos. 2 kontrata ang ipinatupad mismo ng Central Office sa Pampanga noong 2022. Tagi-1 kontrata sa mga taong 2017, 2018 at 2020 sa NCR. 3 kontrata ng Region 3 DPWH Office sa Pampanga noong 2023 at 1 noong 2024. Una nang sinabi ni Ombudsman Remulla na iniimbestigahan na nila ang mga umano'y contractors o yung kongresista na contractor din ng gobyerno dahil umano sa mga posibleng paglabag nito sa batas, kaugnay ng prohibited interest. Kasi nga yung mga prohibited interest, conflict of interest, isa yan sa special special areas of concern in researching the culpabilities of people so we can have restitution given to the country. Marami kasing nangyari dyan na may conflict of interest talaga, especially marami sa congressmen. They were even the contractors in their own districts. Kapatid nila, o kaya minsan sila mismo. Una nang hinaina ng graft complaint ang kongresista noong 2023. Kaugnay ng umano'y 611 million pesos worth of DPWH contracts na napanalunan ng construction firm ng kanyang pamilya. Inihain yan ng isang barangay captain sa Mexico, Pampanga dahil umano sa paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act at possession of prohibited interest by a public officer. Pero ibinasura ito ni dating Ombudsman Samuel Martires noong 2024. Sinubukan naming kunan ng panig si Congressman Gonzales pero hindi pa ito sumasagot sa aming mensahe. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel. Naantala ang rekomendasyon ng ICI kaugnay sa pagkakadawit ng ilang senador sa flood control scandal. Binubusisi pa raw kasi nito ang affidavit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Narito ang agenda report ni Ian Maghanoy. Hanggang sa ngayon ay nakapila pa rin para sa evaluation ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga affidavit na isinumite ni former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Under investigation ngayon si Bernardo kaugnay ng flood control corruption scandal. Kasama sa 2 affidavit na kanyang isinumite sa komisyon ay ang pagkakadawit nina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa issue. Evaluating everything because of the affidavit of Yusek Bernardo. So we're studying that. Kailangan daw nila munang mabusisi ang mga affidavit bago pa man maitulak ang kaso. So we'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we'll finish it. Kinasuhan na kahapon ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan si resigned Ako Bicol Party List Representative at former House Appropriations Committee Chairman Zaldico at ilang opisyal ng DPWH Mimaropa at SunWest Corporation na pawang sangkot sa questionableng flood control project sa Oriental Mindoro. This filing is only the beginning, but hopefully from this filing a new nation emerges. Our country can be great
if there is personal honesty amongst each of us, we are now closer to recovering what was stolen. Bukas naman inaasahang sisimulan ng Bureau of Customs ang pagsusubasta ng mga luxury vehicle ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya. Sa ngayon, target ng ICI na sunod na imbestigahan si former Budget Secretary Amena Pangandaman na nagbitiw matapos ang pasabog ni Ko ukol sa kaugnayan niya sa flood control mess. Para sa agenda, Ian Maghanoy, Bilyonaryo News Channel. Hiniling ng ICI sa Justice Department ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa 17 individual na dawit sa flood control scandal. Kasama rito ang ilang opisyal ng DPWH at ng Sunwest Corporation na pagmamayari ni dating Congressman Zaldy Co. Ayon sa ICI, kasunod ito ng isinampang kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan, kaugnay sa ghost at substandard projects. Umaasa rin ang komisyon sa pakikipagtulungan ng Bureau of Immigration para iparating sa opisina ang anumang pagtatangka ng mga ito na umiskapo palabas ng bansa. May babala ang NBI laban kay dating Congressman Mike Defensor. Ito ay matapos akusahan ng dating Congressman ang ilang tauhan ng ahensya ng pambubugbog sa umano'y close aid ni Zaldy Co. Patuloy pa rin hinahanap ng NBI sina John Paul Estrada at Mark Tecsay ang mga umano'y close aid at tagabilang ng pera ni resigned Congressman Zaldy Co. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, ibinunyag ni NBI Officer in Charge Attorney Angelito Magno na sinubukan nilang hainan ng sabpina si Estrada. Pero hindi raw ito nakatira sa binigay niyang address. Because of this allegation po, nung mga nauna pa na siya ay nag-deliver, kasama siya sa grupo ni Congressman Zaldy Co. We tried looking for him kasi po yung pinadala naming address, ang resulta po ay negative at meron po tayong certification na he's not living there. Where did you get that address, that particular address? Siguro doon po sa mga sinulat niyang address nung nag-appear siya sa Senate. Nakikipag-ugnayan ng NBI sa Bureau of Immigration hinggil sa kinaroroonan ni Estrada. Bumuelta rin si Magno kay dating Congressman Mike Defensor. Una nang sinabi ni Defensor sa The Spokes ng Bilyonaryo News Channel na binugbog umano ng NBI personnel sina Estrada at kanyang asawa. Sa pilitan pa raw silang dinala sa Chile gamit ang peking pasaporte. I was able to talk to Congressman Mike Defensor, and I asked him kung saan nanggagaling yung mga ganong aligasyon niya. And he said that somebody just told me na ito, and then we are asking na kung sino man yan at kung meron man totoo, katunayan yung ginawa na yan, ay ibigay niya po sa amin at iimbestigahan namin yan. May babala rin si Magno kay Defensor. We are waiting for his additional evidences. If not, well, what do you plan to do? Let's say he doesn't come up with more evidence, sir. Pwede po natin siyang i-prosecute doon sa mga aligasyon na yun. On what grounds, sir? On what charge or what complaint? It's not true. Yung mga aligasyon niya, parang sinisiraan niya po yung institusyon ng NBI. Ayon sa NBI, OIC, binibigyan nila si Defensor ng hanggang ngayong linggo para makipag-ugnayan sa ahensya. Pagpapaliwanagin na ng COMELEC si Senador Rodante Marcoleta sa ditugmang SALN at campaign spending niya. Una yang nadiskubre ng Bilyonaryo News Channel matapos ilabas ang mga wealth declaration ng mga opisyal ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Liza Bonzo. Maglalabas na ang Commission on Elections ng show cause order laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng umunoy inconsistency sa kanyang SALN at campaign spending noong May midterm elections. So marapat din na gagawin din namin ito upang hingin namin siya ng paliwanag. Total naman yung SALN ay naging public na dahil nilabas na rin po naman ang mga senador natin, and at the same time meron kaming copy ng SOSE.
Unang iniulat ng Billionaire News Channel na tinatayang 112.8 million pesos ang total campaign spending ni Marcoleta base sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Higit sa doble ito nang idineklara niyang net worth na 51.9 million pesos sa kanyang 2025 SALN. Sa pagsisiyasat ng komisyon, nagtugma naman daw ang total expenditures ni Marcoleta. Pero ang tanong daw ay bakit hindi nito idineklara ang pinagkuhaan ng campaign funds niya. Ayon sa Omnibus Election Code Section 99, obligado ang lahat ng kandidato na magsumite ng sinumpaang ulat sa mga nagastos at tinanggap nilang pondo para sa naging pangangampanya nila. Ang kalimitan namang kaso kapag ikaw ay hindi nagsabi ng katotohanan sa iyong SOSE, yan ay perjury dahil siyempre pinanumpaan yan. At the same time, violation yan ng SOSE law. Paliwanag ng COMELEC, hindi pa raw nila tinitignan ang liabilities ni Marcoleta. Bagkus gusto muna nilang magpaliwanag ang senador sa mga natukoy na discrepancies sa kanyang SALN at SOSE. Para sa agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Hati ang opinyon ng ilang grupo sa balasahan sa economic team ng Pangulo. Pero iisa ang kanilang panawagan, tugunan agad ang pagsadsad ng ekonomiya. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Formal nang nagpaalam si outgoing Finance Secretary Ralph Recto sa DOF. Sa isang pahayag sa kanyang mga empleyado, tinawag ni Recto na malaking karangalan para sa kanya ang paglingkuran ang departamento. Sinabihan niya din ng mga kawani ng DOF na tulungan si incoming Secretary Frederick Go. Ayon naman kay Go, inaantay niya lamang ang formal na pag-alis ni Recto bago simula ng kanyang pamamalakad sa ahensya. No, I think I have to wait for Ralph Recto to also vacate. Right? As of now, he's still Secretary of Finance, so I cannot answer anything related to the Department of Finance. But the transition, sir, nag-start na po ba? Did they consult you already on transition? Let's wait na lang. Dahil sa balasahang ito, umaasa ang Philippine Exporters Confederation na mas mapapadali ang pagbibigay prioridad sa kanilang sektor. Well, the two people we're talking about, si Secretary Recto at si Secretary, are two people who we have confidence on. Na sinakausap namin yan at yan ay naiintindihan niya ang problema. So hopefully, we should be doing better now in these two areas. Pero kung si Federation of Free Farmers President Leonardo Montemayor ang tatanungin, tila musical chairs lamang daw ang ginawa ng Marcos Jr. administration sa kanyang economic team. Ani Montemayor, mas kailangan daw ng gobyerno ng economic managers na nakatuon sa mas malawak na paghahanap ng solusyon sa bumababang economic growth ng bansa. They want to keep inflation rates, especially food prices, very low. Kasi pag tumaas yan, apektado yung inflation numbers, and the higher the inflation, it will discourage investors coming to the Philippines, and we will be paying much more for our debts, di ba? Our economic managers basically want to have lower food prices so they can borrow more money to pay our debts. Sinabi naman ng ilang malalaking business group na nananatili silang committed na suportahan ang pagpapalakas ng ekonomiya. Ayon pa sa Financial Executives Institute of the Philippines, Institute of Corporate Directors, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, PCCI at Philippines Finance Association, agad na raw dapat tugunan ng gobyerno ang mga nakalkal na insidente ng katiwalian bunsod ng flood control scandal. Bagay na maaari raw makatulong na muling manumbalik ang tiwala ng mga lokal at dayuhang pamumuhunan. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Makatutulong sa ekonomiya ang latest cabinet shake-up ni PBBM ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Suportado ni PCCI President Nina Mango ang pagtatalaga kina Executive Secretary Ralph Recto at Finance Secretary Frederick Go.
Anya, makakahikayat ng mga investor ang fiscal expertise ni Recto at ang experience ni Go sa investment promotion. Dagdag ni Mangyo, umaasa ang business sector na maibabalik ng reshuffle ang kumpiyansa ng publiko sa gobyerno. Ilang universidad sa Pilipinas ang nagpakita ng improved performance sa QS World University Rankings. University of the Philippines pa rin ang top-ranked institution sa bansa, habang nag-improve ang ranggo ng Ateneo de Manila University, De La Salle University at University of Santo Tomas. Kabilang din sa listahan ang Mindanao State University Iligan Institute of Technology, Mapua University, University of San Carlos at Cebu Technological University. Ang QS Sustainability Rankings ini-evaluate ang real-world impact ng mga university kung nakakasunod ang mga ito sa Global Sustainability and Development Goals. Sa kabila ng pagkakadawit sa flood control scandal, DepEd Secretary Sonny Angara hindi raw magre-resign. At Senado, nag-alay ng necrological service para kay late Senate President Juan Ponce Enrile. Susunod yan sa agenda. Sa Metro Cebu, asahan ang maulan na panahon mula bukas hanggang Biyernes. Ang temperatura ay papalo mula 25 hanggang 31 degrees Celsius. Pagdating ng Sabado, asahan ang magandang panahon dahil panandaliang magpapahinga ang mga pag-ulan. Ngunit pagsapit ng Linggo, asahan ang pagbugsog-bugsong pag-ulan na magdadala ng mainit at malansangang panahon. Pagdating ng Lunes, mananatiling maulap ang kalangitan na may panahong pag-ulan sa buong araw. Ang temperatura ay mananatili sa 26 hanggang 31 degrees Celsius. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Protege raw ni na Education Secretary Sonny Angara at former Executive Secretary Lucas Bersamin ang mga itinuturong nag-name drop kay PBBM sa 100 billion peso insertions sa 2025 budget. Yan sina dating Undersecretaries Adrian Bersamin at Trijiv Olayvar. Pero depensa ng kanilang mga dating kasamahan, tila malabo ang alegasyon laban sa dalawa. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Mabait na bata si resigned Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin. Ayon yan kay former Executive Secretary Lucas Bersamin. Alam mo si Adrian, parang apo ko yan parang kung anak yan. Apo yan ng oldest brother ko na pinatay. So, I have been a part of his life since that time. Kasi bata pa yan. Ano na yan tinutulungan ko na yan at tinutulungan niya ako. Mabait na bata yan. Hindi yan yung, you cannot expect him to do anything na hindi utugma sa nakakataas sa kanya. Lalong nadiin sa mga alegasyon ng korupsyon na nakababatang Bersamin nang banggitin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na si Adrian at DepEd Undersecretary Trijiv Olayvar ang itinuturo ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa sulat nito sa Pangulo na sinundan ng sunod-sunod na resignation sa gabinete. Ang pagkakadiin ni Bersamin, pati na rin ni Olayvar sa investigasyong ito, ikinagulat ni former National Security Advisor Clarita Carlos. Kasi si Sonny Angara, member ng Philippine Marines Advisory Board, andun din ako. So pag wala si Sonny, si Tri ang nag-a-attend. So nakilala ko siya. Si Adrian naman, nung NSA ako, siya yung bali-go-between ni Bersamin. Yes. So whenever we need anything kay Bersamin, si Adrian yung apo ni Bersamin ang nangingialam sa amin sa NSA. Gulat na gulat talaga ako kasi unang-una si Tri is a very soft-spoken person si Adrian, ang bata-bata pa niyan. Bata yan apo yan ni Bersamin nung una pa nga, siyempre, pareho lang naman kaming una noon, noong July 2022, di ba?
Pero napakatulungin niyang, si Trident, nung nagpunta na siya sa Department of Education, matulungin din siya. Ayon kay dating ES Bersamin, hindi niya matansya ang pahayag ni Lacson dahil may sarili naman itong mga ebidensya. Pero kung pagbabasihan daw ang mga tala ni Bernardo at former Congressman Zaldico, hindi raw niya ito pwedeng paniwalaan. Si DepEd Secretary Sonny Angara naman, for the second time, itinanggi ang mga alegasyon laban sa kanya. Following yung mga resignation ng ilang mga cabinet secretaries, do you also think that there's a need for you to resign following? Hindi siguro kasi hearsay lang yung nandun sa akin tapos wala pang specific accusation, di ba? Walang mention of any transaction or anything. So parang kung sa korte yan, ibabasura yun, di ba? Idinawit na rin ni Bernardo si Angara na umupo bilang chairman ng Senate Finance Committee from 2019 to 2024 bago mapunta sa DepEd. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Aprobado na ng US Congress ang panukalang ilabas na ng Justice Department ang controversial Epstein files. Laman ng mga dokumento ang umano'y koneksyon ng late sex offender na si Jeffrey Epstein sa mga Wall Street power broker, world leaders at influential political figures. Gaya ni US President Donald Trump, overwhelming ang boto ng US House at Senate para ipasa ang Epstein Files Transparency Act. This isn't about Democrats versus Republicans or about Congress versus the president. This is about giving the American people the transparency they've been crying for. The American people have waited long enough. Jeffrey Epstein's victims have waited long enough. Let the truth come out. Nauna nang sinabi ni Trump na handa siyang pirmahan ang panukala. Pero giit niya, wala siyang kinalaman kay Epstein at Democrats daw ang lahat ng kaibigan ng disgraced financier. Muli namang binabati ko si US President Trump dahil sa umano'y pambabastos niya sa isang reporter. Sa press conference sa Air Force One, hinihingan si Trump ng komento tungkol sa Epstein files. Nang tinanong siya ng Bloomberg journalist kung mayroong incriminating sa mga dokumento, tinuro at pinatahimik ito ni Trump at tinawag pang piggy. Jennifer, go ahead. Quiet, PDA. Bumuhos ang pagpupugay para sa yumaong Chief Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, sa Necrological Service sa Senado na dati na rin niyang pinamunuan. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dinala ngayong araw sa Senado ang labi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile. Inalala ng mga kasamahan niya ang naging ambag nito bilang politiko. Sa loob ng 6 na dekada, sa ilalim ng 8 administrasyon, nanatiling political giant umano si Enrile. And one thing I must tell you, he never fled the country. Inaatake siya kaliwat kanan. Hindi siya nagpakita na naka-wheelchair. Hindi siya nagpakita na natatakot. Inalala ni former President Gloria Arroyo ang nooy pagdepensa sa kanya ni Enrile sa isang Senate hearing matapos ang ilang issue nung siya pa ay Executive Director ng Garment and Textile Board. Senator Enrile declared, Gloria Macapagal Arroyo is like Caesar's wife. She is not only without sin, she also appears without sin. Oh, that made my day and helped my career. Naging Senate President din si Enrile mula 2008 hanggang 2013 sa termino ni GMA. Tumulong daw ito sa kanya sa pag-craft ng Proclamation ng Martial Law sa Mindanao, kasunod ng Maguindanao Massacre. Mas personal naman na eulogy ang inihayag ni Senator Jinggoy Estrada. Hindi na maipagkakaila ang close ties ng Estrada family kay Enrile. Noong 1990, nang maaresto si Enrile sa di umano'y coup laban sa administrasyon ni dating Pangulong Cory Aquino, nag-insist si dating Pangulong Erap Estrada na samahan ito sa van pa NBI headquarters para masigurong ligtas siya. Ibinalik naman niya ito nung ako at ang aking ama naman ang inaresto at ikinulong. Isa siya sa mga kaibigan na nagpatunay at tumupad sa mga salitang walang iwanan. Sa kabila
kabila raw ng pagpapalit ng mga administrasyon na natiling malapit si JPE kay ERAP. Ang nakababata namang kapatid ni Estrada na si Senador JV Ejercito, hindi makalimutan ang suporta ni Enrile nung tumakbo siya bilang independent candidate. Sabi ko, Manong Johnny, mahirap ang laban ko. Sabi niya, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kayang-kaya mo yan. At nandito ko para sumuporta sa iyo. Nagbahagi rin ng personal encounters sina Senador Erwin Tulfo at Robin Padilla nang bigyan sila ng advice ni Enrile tungkol sa pagiging legislator. That conversation, quiet yet profound, became a lasting source of strength and direction for me. Ang sabi niya sa akin, maraming nang mamaliit sa'yo, pero hindi kita mamaliitin. Palalakasin ko pa ang loob mo. Hindi naman makapaniwala si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa pagpanaw ni Enrile. Siya ay Majority Leader nung si Enrile ang Senate President. We learn our history, he lived it. Shaped it even. We dream of change, he led a coup that paved the way for a revolution. He was never one to sit and watch history unfold as he turned the pages himself. Pinaalala naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang pag-aalaga ni Enrile sa kanyang staff na ngayoy nagtatrabaho na para sa kanya ng ilang taon. You were right, sir. They were really good. Otherwise, they would not have lasted this long in my office. At ngayoy humahalili na si Senador Tito Soto bilang Senate President. Inihayag nito ang mga hamon bilang pinuno ng higher chamber. He was a man who knew the cost of being a public servant. It's impossible choices. It's burdens and frankly, it's loneliness. However, he still chose to serve for 6 decades. Tumanggap ang Ponce Enrile family ng resolusyon ng Senado bilang pakikiramay sa pagpanaw ni Enrile sa edad na 103, ang edad na sinusunod ng kanyang pamilya dahil sa isang record sa Aglipayan Church sa Cagayan na siya ay ipinanganak noong 1922. When senators knocked on his door, whether from the majority or the minority, from the administration or the opposition, those distinctions dissolved. What mattered was your love for the Philippines. Sa loob ng 23 taon, naging tahanan ni Enrile ang Senado. Matapos ang necrological service, nagkaroon din ng pagkakataong masilayan ng Senate employees at staff ang mga labi ng isa sa pinakamatagal na mambabatas sa bansa, si Juan Ponce Enrile, na pumanaw matapos ang kanyang laban sa pneumonia. Para sa Agenda, Hannah Tia, Billionario News Channel. An epitome of a life well lived. Ganyan inilarawan ng kanyang pamilya at mga dating katrabaho, si late veteran actress at humanitarian Rosa Rosal. Sa kanya raw huling hininga, bilin pa rin niya ang pagtulong sa kapwa. Yan ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Heritage Park sa BGC. Andrea? Pinky, nagsama-sama nga ang mga opisyal at miyembro ng Philippine Red Cross para kilalanin ang ilang dekadang serbisyo ni Miss Rosa Rosal. Anila hindi malilimutan ang kanyang pusong palaging bukas para tumulong. Kagaya ng PRC, ganito rin aalalahanin ni William Theo ang kanyang lola. Kumikinang ang mga mata niyang ikwinento sa amin kung gaano kabuti ang puso ng late veteran actress. The kind of fondness you'll only see from the eyes of a grandchild who loves their grandmother dearly. I will remember her as a kind, compassionate person, and more importantly, yung heart niya, yung puso niya for other people. Hindi niya kasi iniisip yung sarili niya eh. Isa raw si William sa mga huling nakasama ni Miss Rosa bago ito yumao at magaan ang pakiramdam ng pamilyang nilisan nito ang mundo ng walang paghihirap. Nasabi rin nila ang kanilang mga mensahe para rito.
more than nakaka-proud na natutuwa ako na marami siyang tinulungan. Kasi pag marami kang tinutulungan na tao, you will continue to live on in the hearts of people even after your time on earth is gone. Ayon kay William, ang tanging bili ni Ms. Rosa ay patuloy na suportahan ang blood program ng PRC at hikain daw kasi nitong matulungan ang mga nangangailangan ng dugo na isinabuhay nito through the National Blood Service. Narito si PRC Chairman Dick Gordon na nagbigay ng eulogy para kay Ms. Rosa. Mula pa 1950 ay dinedicate na niya ang kanyang buhay sa PRC. Nag-organisa ng blood drives, mass donation campaigns at hinimok kahit ang kilalang mga personalidad na mag-donate ng dugo. Pinky, talagang inspirasyon sa lahat kung paano inilaan ni Ms. Rosa sa pagtulong ang kanyang mga oras dito sa mundo. Truly, Pinky, it's a life well lived. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Heritage Park sa BGC. More Recibo from Ellen Adarna. Sa Instagram, the actress posted this video supposedly taken while she was 6 months pregnant. Her husband, Derek Ramsey, can allegedly be heard saying, quote, "Napakaduwag mo, puro ka lang salita. Nagmura pa umano ang aktor." Ellen shared the clip to debunk Derek's claims to the Billionaire News Channel that he never cursed at her. He adds they would always prank each other and never got mad. Sa aming program kasi na Beautiful Day, Dating Coach V shared an instance where Derek allegedly cursed at Ellen after she surprised him while he was sleeping. Sa mensahe ni Derek kay Coach V, he never raised his voice kay Ellen daw, and that the incident was before they had their daughter. Ellen earlier exposed her husband's alleged cheating just before naging sila noong 2021. An update now sa Miss Universe 2025 in Bangkok, Thailand. Bumida ang creativity ng candidates sa National Costume Competition earlier this Thursday. And of course, hindi nagpahuli ang ating pambatong si Atisa Manalo, whose peg is a festival queen. She says this is to honor a cherished tradition, capturing the Philippines' image as a nation of fiestas. Ayon din kay Atisa, her costume was inspired by Maria Clara, whom she says is the symbol of the ideal Filipina, virtuous, modest, and dignified. Gawa ito ng designer na si Mac Tumang. Sa November 21, gaganapin ang coronation night with Atisa vying for the country's 5th crown. Nakabilang sa selection committee si Filipino singer and TV host Louie Heredia matapos mag-resign ang dalawang judge. Unbothered yarn, kasunod ng drug allegation ni Senador Amy Marcos, First Family, sama-samang dumalo sa event. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Wednesday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Moderate to heavy naman ang southbound lane. Tila may pa-show of force ang First Family sa harap ng mga paratang ni Senador Amy Marcos. All smiles na dumalo sina PBBM, First Lady Liza at anak na si Vinnie Marcos sa muling pagbubukas ng PhilSports Complex sa Pasig City. Una nang sumailalim sa rehabilitasyon ang mga pasilidad ng gusali tulad ng mga dormitoryo at sports museum. Ito ang unang public appearance ng pamilya matapos akusahan ni Senator Marcos ng drug use ang first couple at presidential son and Congressman Sandro Marcos. Habang lumalalim ang investigasyon, tumataas naman ang posisyon ng mga nadadawit sa flood control scandal. Sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel, sinabi ng kolumnistang si Ramon Tulfo na si dating Executive Secretary Lucas Bersamin
ang pinakamataas sa executive branch na posibleng sangkot sa katiwalian. Si Bersamin mukhang kasama eh. Correct. Di ba? Yung little president. Right. The former little president. Dapat kung guilty siya, dapat ikulong siya. Dagdag ni Tulfo, tila wala na namang kawala si Senador Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla na kapwa nakulong kaugnay sa multi-billion peso pork barrel scam. Si Jinggoy hindi na nadala yan. Kasama po si Pogi, di ba? Si Senator Revilla din, kakasuhan. Hindi rin nadala yan. Hindi nadala. Magkasama yan sila sa kulungan, di ba? May maagang pamasko ang ilang manufacturers sa mga mamimili ngayong holiday season. Ilang Noche Buena items daw ang bababa ang presyo. Alamin kung ano-ano ang mga yan sa agenda report ni Paulo Barcelon. Voluntaryong magro-rollback ng presyo ng Noche Buena products ang ilang manufacturer. Ito ay matapos silang kausapin ni Trade Secretary Cristina Roque. May ibang items na nag-rollback din, like the CDO ham, the American ham na Christmas ham siya, nag-rollback siya. Tapos yung queso de bola, dense, nag-rollback din. Tapos yung sunshine spaghetti sauce, nag-rollback din. Bukod sa Noche Buena items, tumatalima naman daw ang mga manufacturer ng basic commodities gaya ng tinapay, delata at processed meats. Kamakailan lang nang i-anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na wala munang price increase sa basic goods hanggang sa katapusan ng taon. Ayon naman kay Stephen Cua, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, patuloy ang kanilang pag-stock ng ilang Noche Buena products para masigurong sapat ang supply ng mga ito pagsapit ng Christmas rush. Dagdag ni Cua, bagamat ramdam ang epekto ng flood control scandal sa consumer confidence, umaasa silang makakabawi ito pagdating ng Pasko dahil madalas dito lumalakas ang spending power ng mga Pilipino. Medyo hindi alam kung anong gagawin. Ibig sabihin, hindi masaya exactly yung mood ng customers natin. Pero I'm sure, nearing Christmas, palagi ko, mapubura lahat ng mga issues about flood control and all of that. And huwag lang bakain tayo ulit. Huwag pinaha tayo ulit. Ayan, talaga, everyday, yun lang ang kakainin natin. Payo naman ng supermarket owners sa mga mamimili, iwasan ang sobrang pagdampot ng grocery items na hindi naman kailangan. At kung maaari, humanap ng sales section sa mga pamilihan para mas maraming produkto ang mabili sa mas murang halaga. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Anak ni boxing legend Manny the Pacman Pacquiao na si Jimwell, handa na sa kanyang professional debut. Susunod yan sa agenda. Tuloy na ang pagsunod ni Jimwell Pacquiao sa yapak ng kanyang ama. Kasado na ang kanyang professional debut ngayong buwan. Narito ang agenda report ni US correspondent Steve Angeles. Lakas ng suntok at enough focus after 5 years of training sa Los Angeles. Ready for the pros na si Jimwell Pacquiao. The proud son of Hall of Fame boxer Manny Pacquiao and wife Jinky will make his debut on November 29 sa Pechanga Casino as part of the Manny Pacquiao Promotions' first U.S. card.
Lalaban ni Jim Wells si Chicago native Brendan Lally. It's crazy, you know, we've been looking forward to this for a very long time, and yeah, I stayed here, I believe Thurman fight, so it's been like almost 5 years now. I've been training consistently, you know, boxing has been my lifestyle for like the past few years, and yeah, I'm excited. 2019, naging interesado si Jim Wells to become a pro boxer just like his dad. In 2021, nag-move siya sa US, training at Wildcard Gym under Marvin Samojo while fighting in the amateurs. I want him to start real good, you know. Hindi tayo nagmamadali kasi kailangan natin ma-develop ang isang boxer bago natin isabak sa laban. Hindi pwedeng yung fundamentals mahina pa, yung katawan kasi nagde-develop yan. Minsan decade of work before maging ready sila sa professional boxing. Hindi lang growing boxing career ang nangyari dito sa US for Jim Wells. In 4 years, nagawa siyang school at kinagawa din ng charity work. And now he's having his own family soon, as he's expecting a baby girl with his fiancée this month. It is a lot, you know, but I'm very fortunate to have a good team around me, and my parents here, and my girl's family too, very supportive. So yeah, we're well taken care of, and it makes it a lot easier. Bagong family member, bagong boxing career, and plenty of boxing developments. Coincidentally, itong debut ni Jim Wells takes place during American Thanksgiving weekend. With all this together, Team Pacquiao, maraming nagpapasalamat. Para sa Agenda, Steve Angeles, Billionario News Channel, Los Angeles. Princess Kate makes her first speech in 2 years. Dumalo siya sa Future Workforce Summit, which aims to gather business leaders in the UK and drive investment. Sa kanyang address, the British Royal called on leaders to ensure employees can lead healthy family lives. I believe in restoring the dignity to the quiet, often invisible work of caring, of loving well, as we look to build a happier, healthier society. You are here because you care. So thank you. Ito ang kanyang unang speech since November 2023 and the first since her cancer diagnosis, which was revealed in March 2024. A game with a goal. Now in its 3rd year, Politico Golf Club celebrates not only the stroke but also the camaraderie among players. Yan ang Agenda Report ni Sheila Salaysay. Mas malaki at mas masaya ang Year 3 ng Politico Golf Cup, kung saan nagsama-sama ang mga leader, personalities at atleta for another momentous event. Ito yung one-day na chill, competitive, pero puno ng good vibes at camaraderie. Ngayong 3rd year, balik tayo sa iconic fairways ng Wakwak Golf and Country Club, kung saan iba't ibang personalidad ang mga maglalaro, mag-socialize at of course magpakitang gilas sa swing. At hindi lang ito tungkol sa bragging rights, dahil may advocacy rin itong bitbit. Sumabak sa fairways ang journalist ng Abante at Politico na si Dindo Matining. This is our 3rd year Politico Golf Tournament, and this is coincide sa anniversary ng Politico na November ang anniversary. So we are on the 3rd year, and so far maraming sumasali, nag-i-enjoy sila, yung camaraderie, at saka yung, siyempre, yung raffle, yan, ang importante sa lahat. So, every year, lumalaki ng lumalaki, dumarami ang sponsors, maraming nag-i-enjoy, politiko man, showbiz industry, entertainment industry, mga golf enthusiasts, so nag-i-enjoy sila every year. So, lumalaki, dumarami. And, ibig sabihin, nag-i-improve at lalong gumaganda pa yung Politico Golf. Nagpakitang gilas ang power couple na sina Vince Hizon at Patricia Bermudez Hizon. To be honest with you, the Politico Cup is so well run. It actually attracts so many great golfers. But at the same time, I think, to be honest with you, how they prepared for the program, from the entertainment, the food, and the raffle prizes, keep me coming back, and of course attracts a lot of people also to play. But I think, I guess just the general environment that they have here, it's really a lot of fun and it's welcoming too. So, and I really love coming to the Politico Golf Cups. Hindi rin
Nagpahuli ang celebrities na sina Epi Quizon, Jay Manalo at ang first-timer na si Tonton Gutierrez. Of course, I was one of the lucky few that was invited to join the Politico golf club tournament. No, it was fun. It was the weather was nice. The course was nice, of course. Wak-wak. No, looking forward to hopefully winning something. Nag-shine ang lahat sa fairway. Pero sino-sino nga ba ang mga nagwagi sa Politico Golf Cup? Sa Class A, kampiyon si Orly Trinidad, sinundan ni Vince Hizon at Carlo Magpale. Sa Ladies Division, panalo si Leana Carmona habang runner-up si Patricia Bermudez Hizon. May mga winners din mula Class B hanggang Class D at special awards na nagdagdag saya sa kompetisyon. Excited din ang lahat dahil sa much-awaited raffle and they made sure na lahat ng participants ay maiuuwing special prize. This is not an ordinary golf tournament. Collaboration, friendship at community support. Yan ang Politico Golf Cup. It's a big win at good vibes para sa lahat. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. In full swing na ang festive season sa Paris, France. Even Filipinos there are getting into the holiday spirit. Yan ang Agenda Report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Nagsimula na ang Christmas countdown sa Paris dahil ganap na alas 6 ng gabi ay inilawan na ang 52 meters na higanting Christmas tree sa isang sikat na gallery dito sa Paris. Mula dome hanggang sa ground floor ng Gallery Lafayette, ginagiliwan ng mga turista ang holiday display. Pinangunahan ng sikat na French singer na si Clara Luciani ang pagpapailaw na tatagal hanggang December 31. Pinailawan na rin ang Avenue Montand sa 8th District ng French capital na isa sa pinakamahal na avenue sa buong mundo. Ilang metro lang ang layo sa avenue ay ang Village de Noel o Christmas Tiangge kung saan matatagpuan ang mga masasarap na pagkain para sa Kapaskuhan tulad ng red wine at churros. May mga rides at ice skating din at mga iba't ibang souvenir na pwedeng mabili. Kumukuti-kutitap na rin ang 400 puno na kahilera sa Avenue Champs-Élysées. Actually, maganda siya. Actually, every year ginagawa to ng France. So, pero iba pa rin sa Pilipinas, di ba? Iba pa rin ang Pasko sa atin. Maligayang Pasko from Paris to Philippines! Marami pa rin sa mga kababayan natin dito sa Paris ang hindi pa nakakauwi ng Pilipinas para ipagdiwang ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Subalit pipilitin daw nila maging masaya kahit malayo sa kanilang mga pamilya. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. May OOTDs na ba kayo for the upcoming Christmas parties? Well, to give us some ideas, our lifestyle host Marie Lozana joined some holiday festivities to find out what's trending this season. Narito ang kanyang Agenda Report. Kapag holiday season, hindi lang pagkain ang inihahanda, pati outfits. And if you've been scrolling through IG or TikTok feeds lately, you've probably noticed these familiar faces are already serving holiday looks. Nagiging fixture na sa Fashion Week ang actress na si Max Collins. At kung dati mas simple daw siyang manamit, ngayon natututo na siyang mag-experiment. What do you love about holiday dressing? I just love how festive it is. You know, I mean, you can actually play with prints and, you know, colors and things like that. Like, the more the better. And usually I'm very, like, simple and laid back with how I dress. So this is the only time that I like to, like, play around with pieces. Si Isa Pressman naman stand out sa kanyang bold, artsy, at experimental fashion. You know, weirdly, I always imagine, my mind is very creative and I'm very visual. So sometimes when I imagine the event and the situation, I already imagine what I'm wearing. What's holiday dressing like for you? It's sparkly, it's comfortable. Yeah. You know, I don't want anything tight because I eat so much over New Year's and Christmas. So like, I need my belly to breathe.
kabilang sina Max at isa sa mga muses ng designer na si Rosana Ocampo, ang RO Girls. At syempre, nakisama at nakiuso din tayo sa ika nga ng mga Gen Z, mga fashion girlies. Isang intimate dinner nilansad ang holiday collection. Pero ang inihain ay feast of textures, colors, and playfulness. Okay, so Rosana, let's talk about this collection. What was the inspiration behind it? Okay, so this is called Velvet Hour, and this is clearly our favorite season because our brand really aims to be synonymous with fun, right? So we like But you're fun. I hope so. That's what the brand is supposed to be, fun, right? So I hope to translate it to all my pieces. From the velvet rope, basically it's all of those people dressed to the nines from holiday, texture on texture. I'm not afraid with color, so I'm now wearing sequin on sequin with leather and satin, and I don't think it's too much, right? I think it's for the people who are really comfortable already in their own skin. At syempre, hindi kompleto ang feature na to without a few holiday dressing hacks straight from the designer herself. This particular collection that I'm launching is for people really who are not afraid to experiment. Everything that I've launched, especially in this collection, is quite bold and daring, as you can see, right? There's nothing basic about anything in the collection. So I would say, take a deep breath, take a leap of faith, and just sort of pick one piece because each one is quite bold, and then you'll figure out it's all very versatile in the end. If you're a bit more conservative, then pick one and then match it with your own. So it's all about having fun. All about having fun and not taking fashion too seriously and just layering everything. We made sure each piece would fit with something. Natutunan ko, holiday dressing doesn't need to be intimidating. Isang statement piece lang, konting layering, tapos enjoy mo na ang gabi. Style that feels like you, yun ang tunay na standout. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionario News Channel. And that's it from my end. I'm Monique Tuzon. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Thank you, Monique. So ano ba talaga? Nag-resign ba siya o tinanggal siya? Tinanggal. Tinanggal, malinaw, ano? Si E.S. Bersamin, oo. Yes. At least from his end. Kasi sabi niya, hindi siya nag-file ng resignation letter, hindi ba? Sinabihan siya the day before, I think it was Monday, na he's on his way out. And then the day after, nalaman na lang niya na nag-tender na siya ng resignation, o nag-resign na siya. Oo, out of courtesy, out of delicadeza. So ang tanong, bakit nauna pang malaman ng Billionario Channel na siya ay papalitan? Matagal ng ano? May ugong na kasi. Nire-report yun ng BNC. Ang tanong ko lang doon, Pinky Willard, bakit iba ang mga messaging nila? Sa Malacanang, iba yung sinabi ni Yusek Claire, iba rin yung sinasabi ni Bersamin, and probably iba-iba yung version dun sa loob. Kailangan isa lang ang kwento para credible. Pero malinaw. Dapat isa lang yung Viber group chat. Oo. Hiwa-hiwalay pa dapat kasi. lahat sila nandun. Oo, kasi kapag nagagalit ang isa mong close-in, delikado. Hindi ba? Sabi niya, wala siyang sama ng loob sa presidente, pero parang may sama siya ng loob doon sa nangyari. Parang ganon. So tama naman yung sinabi mo, he was ES for 3 years, right? And you wouldn't want somebody who worked with you for 3 years na sumama ang loob. Oo, kasi sasabihin, credible yan. Kasi malapit sa'yo. Kung hindi mo hahawakan ng maayos, pwedeng kung ano-ano ang sabihin. Saka hindi basta-bastang posisyon di ba? Little President, supposedly yun ang pinaka-close mong cabinet member. I think that's one of the words, yung you're the last to know. Yeah. Di ba? Yeah. Oo, mahirap yun. Pero sana may puntahan naman siya na mas tahimik po ang buhay in the private sector. I can assure you, E.S. Bersamin. And it's 36 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Seng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.